Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pagkilala kay Jesus sa pangalan. Ito ay ang pagsuko sa kanyang misyon at kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Filipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan, kayo daw po si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. May nagsasabi ring isa raw kayo sa mga propeta. Ngunit kayo naman, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?" Tanong niya. Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Malinaw na sinabi niya ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi, pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, "Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay identity. Sa atin pong gospel ngayong araw na ito na napakinggan, muli na naman nating narinig ang napakahalagang tanong, sino ako? Sabi ng mga tao, sino ako para sa inyo? Inaanyayahan po tayo ng ating gospel ngayong araw na ito na tingnan natin kung ano ang ating pagkilala kay Jesus at kung gaano natin kilala si Jesus. Kaya nga, ito rin yung mahalagang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sino ako, sabi ng mga tao? At kung ano-ano, iba-iba ang sinasabi ng mga tao, iba-iba ang pagkilala ng mga tao tungkol kay Jesus. Pero mas minabuti ni Jesus na ibaling sa kanyang mga alagad at gawing mas personal sa kanila ang tanong. At para sa inyo, sino naman ako? Sumagot si Pedro bilang representative ng grupo. At sabi ni Pedro, ikaw po ang Kristo. You are the Christ. You are the Messiah. At sabi ng Panginoon, huwag ninyong ipagsabi sa mga tao kung sino ako. Mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, napakahalaga na tayo rin ay mayroong sagot sa tanong ni Jesus. Ang isang totoong Kristiyano ay kilala kung sino si Jesus. Siya ang Kristo. Kaya nga ang tawag sa atin, Kristiyano. Napakahalaga ng knowing Jesus. At sa ating buhay bilang mga alagad ni Jesus, bilang mga Kristiyano, napakahalaga na mag-umpisa tayo doon sa pagkilala kay Jesus. Ang tawag dito is discipleship. Ang disipulo, kinikilala ang kanyang guro, kinikilala kung sino ang kanyang master. Tayong mga Kristiyano, si Jesus ang ating master. Si Jesus ang ating teacher. Si Jesus ang ating sinusundan. Si Jesus ang ating gabay. Kaya napakahalaga meron tayong personal na relasyon because to know Jesus is to have relationship with Jesus. Hindi mo maaring kilalanin ang isang tao kung wala kang relasyon sa Kanya. Hindi yun lubos na pagkilala.
Dahil kung gusto nating makilala si Jesus, napakahalagang meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Kaya magandang tingnan ho natin, gaano ba kalalim yung ating personal na relasyon kay Jesus. At saan tayo dadalhin ng pagkilalang ito kay Kristo? Dadalhin tayo sa ikalawang mahalagang bagay, pagmamahal. Loving Jesus. Yung knowing Jesus, dadalhin tayo sa pagmamahal kay Jesus. At the more na nakikilala natin si Jesus, the more na mamahalin natin siya. At habang minamahal natin si Jesus, mas lalong sumisidhi, tumitindi ang ating kagustuhang makilala si Jesus. Kaya napakahalaga ng tuloy-tuloy na pagkilala kay Jesus. Napakahalaga ng tuloy-tuloy na pagmamahal sa Kanya. At sabi nga, you cannot love without serving. Bahagi po ng pagmamahal ay ang paglilingkod. Kaya pag mahal mo ang isang tao, gusto mong paglingkuran ng isang tao. Kaya kung mahal natin si Jesus, gusto nating paglingkuran si Jesus. Kaya dadalhin tayo ng pagmamahal kay Jesus doon sa ikatlo, serving or following Jesus. Kasi yung pagmamahal na yun ni Jesus, no? At pagmamahal natin sa Kanya, it's like an attraction, no? At kapag attracted ka, gusto mong sundan, gusto mong paglingkuran. Kaya nga, dito sa ating gospel, napakahalaga, no? Hindi natapos sa pagkilala kay Jesus. Inilahad ni Jesus yung misyon ng Kristo, yung misyon ng anak ng tao na siya'y magdurusa, na siya'y papatayin, no? Pero sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay na maguli. No? Napakahalaga no na yung misyon ng Kristo, yung misyon ng Misaya o Mesiyas, ay ibigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan natin. That's the mission. Kaya nga, yung pagkilala kay Jesus at pagmamahal kay Jesus ay hindi natatapos doon. Dadalhin tayo ng pagmamahal sa misyon, sa paglilingkod, sa pag-aalay ng buhay. Kaya nga mga kapatid, hindi sapat na kilala mo lang si Jesus. Hindi sapat na mahal mo lang si Jesus. Napakahalaga na dalahin tayo sa buhay paglilingkod, sa Diyos at sa ating kapwa. Dahil si Jesus mismo ang nagsabi na kung ano ang gawin mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung knowing, loving, and serving Jesus. Ito ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa kanyang identity para malaman din natin ang ating sariling identity bilang Kristiyano. At ang pagkakakilanlan ng isang Kristiyano ay kumikilala, knowing Jesus, nagmamahal, loving Jesus, at naglilingkod, serving Jesus. Mga kapatid, sana po in our own little way, tayo, pagsumikapan natin kilalanin si Jesus, mahalin si Jesus, at paglingkuran si Jesus sa pamamagitan ng ating kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na magkaroon ng ugnayan sa iyong anak na si Jesus. Naway ang aming ugnayan sa Kanya ay magpalalim ng aming pagkilala, pagmamahal, pagsunod at paglilingkod sa Kanya sa pang-araw-araw naming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.